What's up? Hello guys, kumusta? What's up everyone? Welcome to our live stream, Thursday live stream. And alam ko katatapos lang sa inyo ng iba manood, magre-watch ng Binibining Pilipinas. So, ang pag-uusapan natin ngayon ng Binibining Pilipinas presentation na nangyari kanina. Sa lahat ng mga viewers natin, magandang gabi. Ayan, kung gusto nyo i-shoutout ko kayo, sabihin nyo lang, shout out. Kung gusto nyo i-shoutout ko kayo, sabihin nyo lang shout out para sabihin ko din shout out. Sa lahat ng mga viewers natin dyan, kumusta? Good evening everyone. Ayan, nandito na si Si Solis, shout out daw. Pa-shoutout daw sabi ni Solis. Yan, i-type nyo na dyan shoutout kasi mamaya hindi ko na kayo masya-shoutout. Kasi marami ng mga questions yan mamaya sa comment section. At habang kayo ang nauuna dito sa comment section, sabihin nyo na shoutout. It's me, Aldrich, pa-shoutout, Lodi. Shoutout din. Yan, Jay Sanchez, shoutout. Ano mangyayari wag shoutout? Shoutout po, IBB042080. Ano mangyayari pag shoutout? Pero guys, pag-uusapan natin, Binibining Pilipinas. Napanood nyo ba yung Binibining Pilipinas press presentation kanina? Comment nyo lang dyan kung napanood nyo. Kung hindi, kung oo, thoughts, yap. Solis and IBB04, kayo lang ba ang mga viewers ko? Kayo lang ang nagko-comment? Martin, hello. Number 17. Sino si... Vivian Hernandez. Vianney. Actually, si Vivian Hernandez, nasa top 14 ko siya. Nakagawa na ako ng top favorite ko kanina press presentation ng Binibining Pilipinas. Pumasok si Vivian Hernandez. Pag-uusapan natin yan mamaya ha. Tapos bukod pa dun yung i-upload ko sa aking YouTube. Number 34 naman daw, sabi ni Solis. Sino sa number 34? Hindi siya pumasok sa aking top picks. Vianney, hawag sila ni Binibini 18. Binibini 18 si Siargao. Kat Espinido, pumasok siya sa aking top picks. Hindi dahil siya si Kat Espinido, kundi dahil ang galing niya. Kailan ang parade? Parade of Beauties, June 7. Yes. Again, sa mga viewers natin, pasok-pasok mga suki. At yun nga, pag marami na tayong mga viewers, pag-uusapan na natin ang nangyaring press presentation ng Binibining Pilipinas. Pero mag-upload din ako ng separate video ko ng aking top picks sa YouTube. 28. Binibini 28. Hindi siya pumasok sa listahan ko. Sino siya? Coronation Night would be on June 15. Pasok po. Sabi ni Gerald, pasok ba sa top mo si Pampanga? Pampanga is Joan Turnley. Actually, pumasok sa listahan ko. Oo. Kayo ba? Sino ba mga pumasok sa listahan nyo? Kanina, habang nanonood kayo, sino-sino pa yung mga gandang-ganda kayo? Yan sabi ni Jessic. Ang ganda talaga ni Dalia Verde. Actually, first time ko na-appreciate si Dalia Verde kanina. The first time na nakita ko, kasi hindi ko siya kilala. Hindi naman kasi ako ma-celebrating tao. Tapos kanina ko lang nalaman na nandun pala siya sa She's Into Her, yung Caladoni. So, yung sinabing mag-audition si Dalia Verde sa Binibini, wala akong pake kasi hindi ko siya kilala. Pero, wala rin ako mga nakitang clips kasi hindi ko naman inaabangan ng Binibini noon kasi nakatutok tayo sa MUPH. Nakita ko na lang si Dalia Verde nung last event nila na naka-red sila. Sabi, kung ganda nito parang Yasi Pressman. Tapos kanina nakita ko ulit siya, talagang mahal na mahal siya ng camera dahil ang ganda-ganda niya. Favorite siya ng camera. Tapos si Celeste Cortesi siya para sa akin. Yasi Pressman, Celeste Cortesi, Max Colin, lahat na. And kung siguro, maaga pa siguro para sabihin, pero kung may face ng Binibini ngayong taon, baka si Dalia Varde na. Yeah, kailan po ang Flores de Mayo? Flores de Mayo ng barangay namin. Charot. June 7 ang Flores de Mayo. Okay, Katrina Johnson naman po. Malinis na malinis. Walang sabit si Katrina Johnson kanina. So, ayan, mamaya sabihin ko na yung aking top picks. Pero yun nga, Katrina Johnson, ang linis ng galawan niya. Ang ganda niya. Ang lambot.
And sabihin ko na nga, parang kanina after press presentation, parang yung binibining Pilipinas, yung international crown, parang fight siya between Dalia Varde and Katrina Johnson. Agree ba kayo? Nakita nyo na ba siya? Nakita nyo ganon? Kasi alam mo naman tayo mga pageant fans, madali naman sa atin makadetermine, di ba? Kung sino yung malakas, unang labas pa lang, kung sino yung alam nyo may ibubuga, at kung sino yung mukhang manlalaban. Especially ngayon binibining Pilipinas, mukhang predictable mukhang simula nung kay Angelica Lopez, Mirna Esguera, kasi mga lumaban niya ng mga press presentation, especially Mirna Esguera. Yung paglaban nilang mga ganon, alam niyo yung press presentation pa lang nila noon, nung nakita sila magagaling sila, umakita sila sa listahan, tapos sila na yung nanalo. So, same din kanina yan. Kung sino yung mga mukhang performers, sila din yung makakuha ng corona. So, kanina, na-notice ko lang, para sa akin lang naman personally, hindi ko lang alam kung mag-a-agree kayo. Parang ano siya, battle between Dalia Varde and Katrina Johnson. Hindi ko lang alam sa inyo. Sino sa inyo? International crown. Comment nyo dyan. Abang lang ako ng mga comment. Sabi ni everything, si Annabel Palaban, pero hindi sa international. Ang ano ko lang, sa international, parang Dalia Varde versus Katrina Johnson. May iba ba kayo nakikita? International Sa Globe kasi maraming pwede man laban-laban eh. Nandiyan si Annabel McDonnell, si Joanne Turnley, si Ande Mesa, pwede din. Kahit sina Beatrice Maclellan, pwede. Kahit si Janet Reyes, pwedeng pumasok sa Globe. Pero international talaga mapipili mo kung sino. Sabi ni Everything Pageantry, off daw yung swimsuit performance ni Dalia. Marami bang emote? Dahil ganon. Yung parang nasobrahan ba sa emote? Parang nangaakit. Pero gusto ko yon yung ganong emote. Nakita ko yung Angelica Lopez na eksena kay Dalia Varde. Ilang crown po? 2 pa lang, hindi pa confirm yung 3. Pero yun nga, sabihin na natin yung ating top 14. Sino na mga bet nyo kanina? Wala kayong Wala kayong bet? Hindi na daw pwede si Katrina Johnson sa international kasi 28 na siya. Talaga ba? So, anong sense ng pagsali ni Katrina Johnson? And ang lambot-lambot niya pa kanina kung hindi rin pala international yung gusto niya makuha. Okay, ang dami niyo na binabanggit na pangalan. Sige na, sabihin na natin yung ating top picks. Kanina, hindi ko kilala yung iba. Kilala ko lang yung mga kilala natin, yung mga notable na. Pero guys, itong mga notable na to, sila din yung mga malalakas actually. Itong mga notable na to, sila rin yung mga talagang umariba, malalakas. Hindi mo sila pwedeng maitsapwera. At pinili natin sila, or pinili ko sila, hindi dahil notable sila, kundi dahil malakas at maganda yung performance nila kanina. Okay? Pero sila talaga yung mga nandun sa sa tuktok ng listahan kung sino yung mga notable. Alright, number 14, I'll give it to Reyes. Janet Reyes, binibini number 1 of Batangas City. Kasi paglabas niya pa lang kanina sa stage, siya yung nag-open ng show binibini 1. Maganda for me yung arrive niya. Although may mga times na shaky siya. Pero kasi si Janet Reyes na kasi siya Janet Reyes, at kung kilala niyo si Janet Reyes, nagmutya ng Pilipinas siya, nakakuha siya ng tourism crown sa mutya ng Pilipinas, nag-represent siya ng country natin internationally, and then nakakuha siya ng corona. Ayun, kaya may ibubuga to, and panigurado pag alam niyo, pag dumating tayo sa dulo ng competition, nandiyan yan si Janet Reyes. So that's my number 14. Number 13, hindi ko rin to kilala, kanina ko lang nakita yung performance niya. Pero for me, mukha naman may ibubuga din. Number 13, Albay, Binibini 5, Lois Garce. Malambot din. Malambot din, gumalaw. Para nasa malambot na side. Maputi, parang international crown ang gustong makuha. Nalilinisan ako sa galaw niya. Hindi ko siya kilala. Based lang kanina sa performance, pinili ko siya number 13. Lois Garce, Binibini 5. May mga kilala, meron ba ditong kilala siya? Kasi hindi ko rin siya kilala. Alright, number 12. At may number 12 spot.
Jeremy Nuki, Caloocan, Binibini number 33. Check nyo tong babaeng to, maano siya, bumivina. Bumivina ang eksena niya. Ang ganda ng mukha niya. Hindi ko lang sure kung anong height niya. Pero maganda yung mukha. Kung may face card din, kung may face, or alam mo yun, kung labanan ng face card, isa sa mga face card talaga this edition. Check nyo siya, Caloocan, Binibini number 33, Jeremy Nuki. Next, number 11 spot. May number 11, Andrea Endicio, Quezon Province, from the land of Atisa Manalo. Maganda rin tong batang to. Mestiza Chinita. Hindi ko siya kilala eh. Nakita ko lang siya kanina. Mestiza Chinita ba pinoportray nito? Or nasa Morena side? Naka-straight hair siya kanina. Maganda ang arrive niya. Maganda gumalaw. Hindi mabigat tingnan. So, I'll go for Andrea Endicio sa aking number 11 spot. Mamaya ako sasagot ng mga tanong nyo ha. Nag-enumerate lang ako ng top picks sa Binibining Pilipinas. Guys, sa mga bagong pasok, Binibining Pilipinas 2025 press presentation kanina. So, ine-enumerate natin yung aking personal top picks. Number 10 na ako. Number 10. Hello, Elju. Number 10. Antipolo. Kimberly Naz. Binibini number 10. Maganda rin siya. Hindi ko rin siya kilala. Pero kanina maganda yung press presentation niya. Kaya nagustuhan ko siya. Check nyo siya. Kimberly Naz Antipolo. Maputi din siya. Actually, magkakamukha sila. Straight hair lahat eh. Pare-pareha sila ng styling. Malambot gumalaw. Okay din to for me. Next, number 9. Bet ko siya sa international. Sabi ni ZCX. Number 9. Vivian Hernandez. Valenzuela. Binibini number 17. May nag-mention kanina dito na bet niya rin daw si Vivian Hernandez from Valenzuela. Ganun din, magkakamukha sila actually ni Binibini 10 eh. Tsaka nila Endicio, magkakamukha sila. Hindi ko alam kung anong mga camp nila. Mamaya maggagawa ko ng research ko. Kasi hindi ko sila kilala. Nakita ko lang sila kanina kung paano sila gumalaw. So yeah. At may number 9 spot, Vivian Hernandez, Valenzuela. That's Binibini number 17. Next, Binibini number top 8. May number 8, Binibini number 28. Alexandra Mata ng Tarlac. Napaka-fresh. Breath of fresh air siya kanina paglabas niya. And hindi ko alam kung ano meron ngayon sa Tarlac dahil caliber, powerful, ang mga sinesed nilang girls. Powerful ang mga sinesed na girls ng Tarlac. Clivex, yes, na-mention ko na kaninang Quezon Province. Late ka na. Ayun nga, Tarlac na ako, number 8. Powerful din yung performance niya, lambot niya. So, kung may makakalaban si Dalia Varder or si Katrina Johnson sa MI, pwedeng bumangga tong si Alex Mata. Yeah, one to watch out. Next number 7 na natin. Siargao, Kat Espinido, Binibini number 18. Wala natin siguro tayong pagtatalunan kay Kat Espinido kasi ang ganda ng arrive ni Kat Espinido kanina. At talagang batak din kasi nga po ay si Kat Espinido ang winner ng Miss Fit. So kung ano yung natutunan niya sa training noon, lahat ng mga lessons na na-learn niya, talagang in-apply niya dito sa Binibining Pilipinas. Kaya ang ganda ng presentation niya kanina. Wala rin tayong pagtatalunan sa face kay Kat Espinido kasi face card. Yeah, siya si Binibini number 18. Sorry. Next, number 6 spot. Beatrice Macleland, Aklan Province. Siya na si Beatrice Abalahon. Filipino last name yung ginamit niya ngayon. Pero siya si Beatrice Macleland. And kung hindi niyo siya kilala, twice na siyang nag-compete sa international stage. Lumaban siyang Miss Teen International 2019. Naka-4th runner-up siya. And then siya si Miss World Philippines 2022. At one point, inakala ng lahat na si Beatrice Macleland ang makakakuha ng Miss World Crown ng 2022.
Kasi magaling siya at pinatunayan niya kanina sa Binibini press presentation na magaling siya. Pero nung Miss World Philippines 2022, Miss Teen title yung nakuha niya. Dinilaban siya sa Miss Eco Teens, naka-runner-up position din ata siya noon. Pero kanina, nakita nyo naman yung performance ni Maclelad, galing pa din. Though nag-matured na siya, kita na sa mukha, pero talagang nandun pa rin yung strength ni Maclelad na talagang isa pa rin siya sa katatakutan. Kaya ilo-look forward din natin to. However, hindi ko lang makitaan siya ng international crown na bagay sa kanya. Siguro Globe or kung nasa kanila yung Asia Pacific ngayon, baka Asia Pacific. Yung katina naman nalalamunan ko. Baka Asia Pacific. Next natin, Number 5, top 5 na tayo Then sa mga viewers natin, Binibining Pilipinas Press Presentation topics po ang topic natin. Magandang gabi sa lahat. Mamaya ako sasagot ng question. Alam ko marami kayong question. Pero sinasabi ko lang yung aking topics. Number 5 ko na, Andemesa, Batangas Province. Binibini number 19. At malamang sa inyo, kilala nyo na si Andemesa. Kasi po ay si Andemesa ay galing Binibining Pilipinas 2022 edition. And siya ang umelbo kay CJ Opiasa, kay Payumo, kay Liman, kay Josh de Maculangan nung Binibining Pilipinas 2022. Diba drastic yung cut nun, bloodbath, pero inelbo lahat ni Andemesa ng Binibining Pilipinas 2022. And then, nung time na yun, nakala din ng karamihan na siya yung makakakuha ng Grand International title kasi siya na lang ang morena nun. Magaling siya noong 2022 at kanina ang galing niya din. Makikitaan mo na winning glow si Andemesa kanina. Iba yung winning glow niya, though disadvantage lang siguro ni Andemesa kasi nga nasa matured side na siya kasi nag-age na din. Ang mga kalaban niya ngayon, mga bagets, nakita nyo naman sila Katrina Johnson, si Nadalia Verde, mga bagets looking at yung iba pa mga hindi natin kilala, mga bagets looking. Yun lang yung mga makakalaban niya. Pero malakas naman siya sa Globe Crown or kung nasa kanila Asia Pacific, edi Asia Pacific. Pero malakas si Andemesa ngayon. Maganda yung performance niya. Number 4 na tayo. Si Katrina mukhang nguyin, actually. Number 4 na tayo. Annabelle McDonnell, Iligan. Kung ano yung nakita nyong Annabelle McDonnell nung Miss Universe Philippines or Miss Charm, ibang-iba sa nakita natin kanina. And kudos kay Annabelle dahil iniba niya yung sarili niya. Hindi yun yung Annabelle na kilala natin. Annabelle BBP coded yung kanina. And yun, nandun pa rin si Annabelle. Akala ko nga, matatabunan to si Annabelle eh. Pero kanina, although ganun din, parang si Andemesa nasa matured side na din. Nalata mo sa kanya nag-age na din. Hindi na kasing freshness ng 2022. Pero magaling pa rin talaga at may ibubuga. At makikitaan mo rin ang winning glow. So, Annabelle McDonnell, number 4. Inom lang akong kape. Cheers. Mamaya ako sasagot ng tanong Number 3 na tayo. Guys, Binibining Pilipinas top picks ko yung aking topic. Kasi kanina, press presentation. Number 3 na tayo, Joanne Turnley. Pampanga. Binibini number 32. Inakyat nyo rin ba si Joanne Turnley nyo sa listahan? O ako lang. Kasi ang ganda-ganda niya kanina, iba yung vibes niya. Parang foreigner na ewan. Parang Iris, Miss France, na hindi ko maintindihan. Tas ang ganda ng skin tone niya. Ang fierce niya, ang ganda niya gumalaw. Basta ang unique ng mukha niya. For me, Joanne Turnley, Pampanga, Binibini number 32. Next, Binibini number 36, may number 2. Second spot ko na, Dalia Varde, Las Piñas, Binibini number 36. Wala na rin tayong i-explain dito. Nakita nyo naman kanina si Dalia Varde, stand out. Halos siyang laman ng mga social media feed. Kanina puro si Dalia Varde. Pero ni number 2 ko lang siya kasi naniniwala ko dun sa number 1 ko. Number 1 ko is Katrina Johnson. Kasi mukhang siya yung ready talaga. At siya yung talagang hulma ng Binibining Pilipinas. Sabi ni Erich, Katrina Johnson, oo, Katrina Johnson pa rin kasi siya talaga yung, pag Binibining Pilipinas, Katrina Johnson talaga. Ganun yung mold, yung image, Katrina Johnson. Kaya Katrina Johnson pa rin number 1 ko. Pero yun nga, sabi ko nga kanina na nauna, nakikita ko sa top crowd, Katrina Johnson, Dalia Varde. Tapos iaano ko na muna siguro si Alex Mata, silang tatlo.
The rest, laban-laban na lang sa Globe or sa ibang crown. Kung ang basehan natin press presentation Kayo ba? Alright, recap tayo sa mga nahuli. Guys, i-upload ko rin naman to sa YouTube, pero sa mga nahuli, recap tayo. Binibining Pilipinas 2025 press presentation, may top picks. Number 14, Binibini number 1, Janet Reyes of Batangas City. May number 13 spot, Lois Garce of Albay, Binibini number 5. May number 12 spot, Jeremy Nuki, Caloocan, Binibini number 33. May number 11 spot, Binibini number 19, Quezon Province, Andrea Endicio. Next, top 10. Antipolo, Kimberly Naz, Binibini number 10. Number 9, Vivian Hernandez of Valenzuela, Binibini number 17. Next, number 8, Alexandra Mata, Tarlac Province, Binibini number 28. And then, Binibini number 18 is my top 7, Siargao, Kat Espenido. And then, my number 6, Beatrice Macleland of Aklan, Binibini number 12. Top 5, Annabel McDonald, Binibini number 7 of Iligan. Top 5, Ande Mesa, Batangas Province. Number 4, Annabel McDonald. Number 3, Pampanga, Joan Turnley. Number 2, Dalia Varde, Las Piñas. And my number 1, Katerina Johnson of Davao Region. Okay. Alright, sagot tayo Binibining Pilipinas question. Kasi Binibining Pilipinas question ang topic natin. So, open ko na yung floor sa inyo. Sana nagustuhan nyo yung topics ko pala muna. Pero mukha naman gusto nyo kasi sila rin naman yun yung mga topics ko naman, sila rin naman yun. Guys, Binibining Pilipinas question tayo. Binibining Pilipinas question. Ano yung mga nagustuhan nyo kanina, hindi nyo nagustuhan, mga reservations dun sa mga candidates, or needs improvement. Ito, sabi ni Ilianax, what can you say sa walk ni Dalia, ma? Sabi daw pang 90s. Actually, sa akin okay lang. Ang naging concern ko kanina yung emote niya ng mukha. Pero when it comes sa walk, siguro kasi yun yung natutunan niya. Yun yung tinuro sa kanya na kailangan magbinibining Pilipinas walk siya kasi madidistinguish mo naman ang mga walk ng bawat pageant dito sa atin sa Philippines. Siguro yun yung tinuro na pang binibining Pilipinas. Yun yung pinakita niya. And beside kasi si Dalia, hindi pa naman talaga hasa pagdating sa pageantry. Siguro yung tinuro niya, yun yung na-absorb niya, yun yung ginawa niya, kaya nag-iba. Pero akin okay lang kasi yung mukha niya talaga yung mukha niya yung panlaban niya Sabi ni Lianax parang Shamsi Tsunami Walk. Pero mukha niya talaga kasi yung panlaban niya. Kaya, ayun. Wala na, hindi mo na siguro mapapansin. Sabi ni Ocean Man, Siargao daw sa kanya ang top 1 niya. Si Kat Espenido. Sabi ni Aura FM Manila, sobrang ganda ni Katrina, di ba mi? MI na MI yan dati nga ng mukha. True. May nagsabi nga kanina mukha daw nguyen. Actually, nagmukha talaga siyang nguyen. And, bagay talaga siya sa international kasi ang Japanese pageant, ang Miss International, ganun yung mga gusto mukha, yung mga mukhang nguyen. Kung ang ipapadala natin ngayon, morena, although si Mirna, pumuputi na, pero evident pa rin ang pagiging morena. Baka naman, kailangan na magpadala ng mukhang nguyen. Pero ang ganda ni Katrina Johnson kanina. Kaya nga siya yung nag-number 1 ko Tsaka siya yung ready na si Johnson. At sabi ko kanina, siya yung mukha ng binibining Pilipinas talaga. Si Katrina Johnson. Thoughts mo kay Antique? Okay naman yung performance niya pero hindi ko siya nalagay sa top 14 ko. Pero nasa 17-18 ko siya. Si Antique. Marami na siyang kamukha. Yun lang. Madami na nilang magkakamukha. Kaya hindi ko na nailagay yung iba.
Na-miss ko ang live mo. Era, thank you. Jobs, na-late ka. Tots kay Andemesa. Nasa number 5 ko si Andemesa. Ang haba ng sinabi ko kay Andemesa kanina. Magti-team replay ka na. Pero yun nga, nasa number 5 ko si Andemesa. Mamaya mag-team replay ka sa YouTube. Saan mapapanood ng press presentation? YouTube channel ng Binibining Pilipinas. Puntahan nyo lang ngayon kasi free naman yun. Okay? Guys, mga Binibining Pilipinas, question lang ang sinagot ko kasi ang topic natin, Binibining Pilipinas press presentation. Yung mga ibang topic sa next live natin, like Miss World, Miss Grand International, at kung ano-ano pa. Pero yun nga po, nangyari kanina Binibining Pilipinas press presentation. Kung gusto nyo mapanood, balikan nyo lang sa YouTube channel ng Binibining Pilipinas. Kasi maganda yung press presentation nila kanina, may swimsuit, may evening gown pa. Kaya busog na busog ang ating mga mata. So kung wala kayong mga papanoorin mamaya, panoorin nyo na ngayon Binibining Pilipinas. Dahil marami naman sa inyong nagre-request na pag-usapan natin itong Binibining Pilipinas. So ito na, pinag-uusapan na natin kasi may ano na tayo, nakikita na tayo eh. May activities eh, kaya may napapag-usapan tayo. Pero yun nga, so nangyaring press presentation kanina, based lang sa napanood natin kanina, for me, malalakas pa rin talaga yung mga notable girls like Katrina Johnson, Dalia Varde, Joanne Turnley, Annabel McDonald, Andemesa, Beatrice Macleland, Kat Espinido. Sila pa rin talaga yung mga nasa tuktok. Based sa press presentation kanina. Sila pa rin. Ngayon, kung sino yung mga i-snatch sa kanila ng title, nandyan si Alex Mata. Especially Alex Mata, siya yung pinaka mahusay or pinaka alam niyo kapansin-pansinan na baguhan. Alexandra Mata of Tarlac. Next, Vivian Hernandez, Andrea Endicio, Kimberly Nas, Jeremy Nuki, and Janet Reyes. Ayan, mukhang sila yung mga susunod dun sa mga notable girls. The rest, abangan pa natin kung ano pa yung kayang ibigay. Ang susunod na activities po nila ay fashion show May 28 ata sa Gateway Mall, May 28. Parade of Beauty or the Santa Cruzan. Ay, hindi. Magkaiba pala yun. Iba pala yung Santa Cruzan, hindi ko alam kung kailan. Pero Parade of Beauty ata June 7 and the finals, June 15. Smart Araneta Coliseum. So, konti na lang. Finals na. Alright. Yun lang. Maraming salamat ulit sa panonood. And punta lang kayo sa YouTube. I-upload ko rin to. YouTube Carl Loyola. And yun. Kita-kita tayo doon. Again, this has been Carl Loyola. Paalam. Maraming salamat. Bye-bye.